face to face, hindi pa rin po mapatawad ni Mang Eddie si Aling Nilda sa ginawang pagbabanlinga po nito sa kanya ng mainit na tubig at paniwala nga po niya, wala na sa tamang pag-iisip nga daw si Aling Nilda kaya nagawa ito sa kanya at naulit pa nga. Yung pangalawang beses, Aling Nilda, nung nag-away kayo sa barbecue, hindi ba? Nabalitaan mo ba yon, Louie? Oo. Pag-uwi ko ng bahay, galing akong trabaho. Ikaw ba yung sinasabing kasama sa trabaho ni Mang Eddie? Hindi. Oo, siya. Nakasama ko siya pero nauna siyang natanggal sa akin. Bakit ang sinasabi ni Mang Eddie, yun ang alam niyang naging dahilan kung bakit nagalit ang nanay mo? Hindi naman na... Kasi pinuntahan doon sa mga tropa ko, sabi niya, pagsabihan mo yung nanay ko kasi ang nanay mo masyadong maingay, nakaka-istorbo. So, gano'ng katotoo na yung nangyari ngang yun, merong kausap o kaaway, kadiskusyon ang nanay mo na iba, nagising si Mang Eddie, kaya sila nagkaaway naman na dalawa? Dahil nga dun sa alaga kong bigay ng chicks ko, nakatago naman yun nga yun eh. Talagang pamangkin niya, pumasok sa bahay, tapos ginanong-ganon ng stick. Kaya yun namatay. Pagdating ko kasi galing trabaho, tinignan ko. So, narinig ni Mang Eddie na namura mo yung kanyang mga pamangkin? Hindi. Andun niya sa bahay niya, nagiinom kasama yung si Ramon. Hindi niya naman narinig. Yung narinig niya naman, nag-ingay na si Mama dahil minura nga ako ng nanay ng pamangkin niya. Lahat ba kayo umiinom doon? Hindi, minsan lang uminom pag galing trabaho, bagong sahod, pagod. Kailangan mag-relax, makatulog na maaga. Wow! Ikaw, Mang Domingo, umiinom ka rin. Umiinom po. So, nakakasama mo rin si Mang Eddie uminom? Oh, nakakasama ko po. Gaano katotoo na maingay din siya at nag-aamok lagi? Pagka nakakainom po yan, maingay po yan sa akin. Paanong maingay? Laging yan, maingay, pero hindi May alam ka bang pinapatulan. dating nakaaway na niya bukod kay Aling Nilda? Wala pa. Hindi lang sa pinapatulan kasi alam ng mga tao na pag nakakainom siya, maingay. Magulo. Pero bakit ang sinasabi kanina ni Kuya Elizalde, doon daw nga sa lugar ninyo, etong si Aling Nilda ang nagtatapang-tapangan? Hindi naman. At maraming kaaway din. Hindi. Nasa lugar naman yung nanay ko pag nag-iingay, pag pinapakaya naman nila. Saan ba yung tamang lugar na yan pag nag-iingay? Halimbawa, nagsasound yung nanay ko kasi may nga ulo eh. Dahil sa mga batang bagong panganak, ang ingay, nagsound dahan-dahan lang naman. Tapos bigla ba nang binabay? Pero lahat naman po ng baby at bata ay maingay naman po, Aling Nilda. Nagkaroon din naman po kayo ng anak na maliliit, hindi ba? Bakit po kayo naiinis sa batang maingay? Hindi man ako naiinis, nagpapatugtog lang para nga hindi marinig yung niya, yung iyak. Papatugtog lang, hindi naiinis. Yung iyak po, samahan ng tugtog, mas lalong lalangan. Nako, Hans, tingnan nga natin kung sino bang mas kinakampihan ng mga sausawero at sausawera. Ano ba sa tingin nyo? Sino ba ang mas maraming sinabing tama? Sino ba ang mas nasa katwiran? Pula ba o puti? Naku, huling boto na natin ito. Dahil ito na ang part 2 ng ating Botong Hans. Taas na yung mga placards na yan. Go! Siyang mas marami ako nakikitang puti ngayon dahil siguro na nga kaninang mga narinig nilang pahayag ng ating mga eksperto na ito nga si Mang Eddie ay talaga namang nagkaroon ng physical injury at nakita nga natin. Mga kapatid, natakot at nagulat si Kuya Eddie sa ginawang pagbabanli ng mainit na tubig sa kanya ni Aling Nilda. At pinakita nga po niya sa atin na nalapnos at halos nga yung buong katawan po niya ay nasugatan. Para po maliwanagan ang ating mga bisita sa kanila pong problemang pinagdadaanan. Pinapakiusapan po natin ang ating trio, tagapayo na samahan tayo dito nang makausap ng masinsinan ang ating mga bisita. Ngayon, dito ngayon sa face-to-face, sabihin makipag-ayos pa rin kayo. Meron daw kasulatan kayong pinirmahan sa barangay na sabi niya na ano yun? Ewan ko sa kanya, doon sa barangay yun. Wala bago ha? Oo. Ilan na anak mo? Sa asawa ko, wala akong anong anak. Maril mga asawa ko may... Asa ang asawa mo? Nandyan. Kaya ka ba Sasama pa rin kayo? Matanda sa akin 10 taon Ang alin? yung asawa ko. O, tingnan mo, may asawa ka na, may nanay ka pa. Ha? Ang nanay ko, di naman makakita na. Hindi na makakita. Balag na. Yung ano mo na. Ha? So wala kayong anak?
Wala. Kayo po ay nabigyan na ng payo ng ating pong mahal na trio tagapayo. Ganun pa man, meron pa rin po silang nais sabihin sa inyo. Simulan ko lang kay Attorney Acosta. Mga Eddie, bagaman inamin na nitong si Aling Nilda, yung kanyang nagawa, ay nakita ko rito merong karing kontribusyon. Marahil lang isang naging dahilan dito ay yung pag-iinom-inom mo. Sinabi mo hindi ka araw-araw umiinom, pero baka gabi-gabi naman. Pinakamaganda rito, isettle nyo na lahat ang inyong anumang hidwaan at mabuhay kayo ng mapayapa sa inyong barangay. Yun lang. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Alam ko po, Mang Eddie, mahirap po para sa isang tao na magkaroon ng malaking peklat dahil it will be a constant reminder kung ano po ang naranasan yung sakit, lalo pa ho yan ay paso. Pero kung kayo ho ay magkakapatawaran, unti-unti rin pong maghihilom ang sugat na inyong naranasan. Aling Nilda, kanina talagang alam ko na mataas ho ang presyon nyo. Siguro nakita ko na dahil sa inyong napaka-stress related na pamumuhay, sana ho ay magawa nyo ng paraan na medyo bawas-bawasan nyo yung talagang silakbo ng inyong katapangan para sa ganun naman ay hindi ho talaga aabot sa punto na sobrang taas ho ng inyong presyon. Ay mas sabihin nyo sa edad hong 48, baka hindi ho kayo umabot ng 50 pag ganyan hong palagi kayong magagalitin. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Reverend Sunny? Kuya Eddie, na sasaad po sa kasulatan, lalong-lalo na sa sulat ni San Pablo, na ang tao pong tumatahak sa matuwid at tamang daan ay makararating po sa kanyang patutunguhan. Ngunit paano magiging matuwid ang daan para sa iyo? Kung nalasing ka, di pasuray-suray ka. Hindi matuwid ang daan, di ba? At kung minsan ay napupunta ka sa hindi tamang daan, nagiging may nakakaaway o may nagkakagalit. Kaya iwasan mo na ang bisyo, iwasan mo na ang hindi matuwid na daan. Dapat ay dito sa diwa ng Paskong darating ay magkaisa tayo sa pagmamahal at pagpapatawad. At saka ikaw naman, Aling Nilda, ay dapat maging maganda rin ang ating relasyon sa kapwa. Sana naman sa diwa ng Pasko ay mayroon pong pagbabago at nawa ang ating Panginoon ay may silang sa bawat puso ng bawat isa. Maraming pong salamat, from Sunny Merida. Mang Eddie, Aling Nilda, pareho pong merong naging maling dahilan kung kit po naging ganyan ang sitwasyon ninyo at eto nga po ang naging epekto na. Ang tanong ko na lamang po, Mang Eddie, kaya niyo pa ho ba na magbigay ng kapatawaran sa isa't isa at aminin din po sa sarili ninyo na meron kayong naging pagkakamali? Kaya niyo po bang patawarin pa si Aling Nilda? Siguro marahil, Aling Nilda,